Jerwin Pretty Boy Ancahas, World Challenger din pala ni The Monster Inoue sa Super Bantam. Kung tignan natin sa rankings niya mga boss, number 7 sa WBO ni Inoue. Number 2 si Martin at number 3 si Marlon Tapales. Number 4 dyan si Luis Neri. Sa IBF ni Inoue, number 10 si Jerwin Ancahas. Habang number 6 si Carl James Martin. So mas maganda pala kung lalaban si Jerwin Ancahas dito sa 122 pounds. Mas maganda kung dito muna siya. Kasi aakyat yan si The Monster Inoue at magbabakante ng titulo. Pwedeng targetin din ni Jerwin Ancahas ang mga titulo sa Super Bantam. Edad 34 pa lang si Jerwin Ancahas mga boss, kalakasan pa niya. Suabe yung pinakita niyang laban kanina kontra Tostado. Round 1 pa lang pinabagsak na niya. Pero yun nga, marami kasing talo itong si Tostado, binugbog lang. Huling talo pa ni Jerwin Ancahas kontra Takuma Inoue. Kaya tingin ko maganda kay Jerwin Ancahas, 122 pounds. Malay natin, makaharap pa niya si Junto Nakatani, big fight din yan. Sa iba pang balita, The Monster Inoue, sagad-sagad na po ang kanyang training ngayon. Dahil huling linggo na lang po ang kanyang training. Pagdating sa susunod na linggo, pahinga na po ni Inoue, recovery na. Kaya ngayon, puspusan po ang ensayo niya mga boss, sagad-sagaran na. Batak na sa stamina si The Monster Inoue dito, handa na makipagpukpukan hanggang 12 rounds. Ano kaya mangyayari kay Inoue kung sakaling matalo siya kay Junto Nakatani? Kung matalo dyan si Inoue, maghahabol yan ng rematch sigurado. Pero kung manalo si Inoue, baka wala ng rematch. Aakyat na yan ng featherweight division. Pero kayo mga boss, naniniwala ba kayo na matatalo dyan si Inoue? Sa boxing, walang imposible. Kahit dehadong-dehado na, mananalo pa rin yan. Matatandaan yung laban ni Marlon Tapales. Sobrang dehado na si Oguni doon ha. Inaasahan na nga ng kampo ni Oguni na matatalo siya eh. Nakahanda na nga yung retirement speech niya. Yung retirement celebration niya nakahanda na. Pero nagawa pa niyang talunin si Tapales. So sa boxing talaga hindi mo masasabi hanggat hindi natatapos ang laban. Kaya si Junto Nakatani dito meron pa rin siyang pag-asa. Kaya abangan natin May 2 kung anong klaseng laban ang makita natin. Sigurado pareha sila na gustong magbigay ng entertaining fight lalo na sa mga Japanese fans. Nakakahiya naman kung boring fight ang ipapakita nila, lalo na big fight ito sa Japan. Kaya tingin ko gawin nila itong makasaysayang laban na hindi makakalimutan sa history ng Japan. Samantala Jesse Bam Rodriguez, target din pala si Junto Nakatani. Dahil ayon kay Robert Garcia, kung maging champion si Bam Rodriguez dito sa Bantamweight Division, lalo na ang next fight niya si Antonio Vargas na may hawak sa WBA Bantamweight belt. Isa rin sa target nila sa Bantamweight, baklasin si Takuma Inoue, na kapatid ni Inoue. Kung makaipon ng belt si Bam Rodriguez sa Bantamweight, aakyat na rin daw yan sa Super Bantam. Pagdating sa Super Bantam, si Junto Nakatani naman ang tinatarget nila. Kaya nakaset up na pala yung mga laban na target ni Bam Rodriguez. Hanggang featherweight division kung kakayanin pa niya umakyat. Pero ang priority nila ngayon, kumolekta ng mga titulo bawat division. So katulad kay Manny Pacquiao, multi-division champion din ang target ni Bam Rodriguez. Lalo na ngayon, nag-extend na naman ang kontrata si Bam Rodriguez under ng DAZN. Okay mga boss, abangan po natin ang next update.